I'm getting married na, friend. I hope mamit mo na rin ang the one for you. Hay naku, Myra. I am happy for you. Pero wag mo na akong isali sa paghahanap ng the one o ng forever. Hindi pa kasama sa plano ko yun. Basta, masaya ako para sa'yo. Niyakap pa niya ang kaibigan sa kaligayahang nararamdaman para dito. Sinasabi mo lang yan dahil hindi mo palang nakakatagpo yung tao para sa'yo. Alam mo namang ganyan-ganyan din ako dati, pero eto, ikakasal na ako ngayon. Basta, kapag namimit mo siya, mararamdaman mo lang yun. Alam kong magbabago din ang plan mo. Tinawanan lang ni Celine ang kaibigan. Ayaw na niyang makipagtalo pa dito. Nang iwan kasi siya ng naging unang boyfriend niya para balikan ang first love nito, natakot na muling umibig si Celine. She doesn't want to go such pain anymore. Kasabay din noon ay ilang kakilala din niya ang nabigo sa pag-ibig, kaya't lalo na niyang napatunayang nakakatakot pala ang sumugal sa pag-ibig, lalo pat you bet almost everything that you have. Mula noon, binantayan na niya ang sarili na huwag na muling umibig ni makaramdam ng attraction sa opposite sex, bagay na napagtagumpayan naman niya. Itinutok niya ang atensyon sa pagtatrabaho, kaya naman sa loob ng 2 taon sa kumpanyang pinapasukan niya, ay nakailang promotion na din siya at may maganda-ganda na ding sweldo. Kaya't nakakatulong na din siya sa pangangailangan ng magulang at mga kapatid habang natutugunan din ang kanyang pangangailangan. May takot man siyang umibig, totoo naman sa kalooban niya ang kaligayahang nararamdaman para sa kaibigan at sa kaopisinang si Myra. Pero ang mapunta sa sitwasyong kinalalagyan nito ngayon na mag-aasawa na ay walang-wala pa sa plano niya. Makalipas ang mahigit 1 buwan, araw na ng kasal ni Myra, hindi maipaliwanag ni Celine ang nararamdaman. Mula pa kanina sa formal na seremonya ng kasal nito hanggang sa program sa reception. Ngayon ay parang may kakaibang damdaming bumangon sa kanyang kalooban. Damdaming kabaligtaran sa itinatakda niya para sa sarili. Kitang-kita sa mga mata ng mga bagong kasal ang lubos na kaligayahan, pati na ang love at satisfaction ng mga ito dahil at last ay mag-asawa na sila. In the moment that they are exchanging their wedding vows, Celine was moved. It was so solemn and very touching. Lalo kasing pinatunayan ng mga ito ang pagmamahal sa isa't isa when they put their feelings and promises into words. With the happiness that she saw in Myra's eyes, a wish suddenly came up to her mind. Hindi niya plinano, basta na lang biglang nag-pop up sa isip niya. Sana I could also feel such happiness and satisfaction sa panahong ako naman ang ikakasal sa lalaking mamahalin ko. Hindi maipaliwanag ni Celine kung ano ang nangyari. Doon lang niya ulit naramdaman ang kakulangan sa bahaging iyon ng kanyang pagkatao. Biglang umasa ang puso niyang makilala din niya ang taong para sa kanya at darating sa puntong magiging masaya din siya sa araw ng kanyang kasal. Dumampot ng isang square colored paper si Celine na nasa ibabaw ng table. Katabi niya doon ang mga ka-office mates niya. Bawat table sa reception area ay may mga colored papers kung saan isusulat ng mga guest ang messages nila sa newlyweds at ilalagay sa glass bowls na nandoon. Nakagawa na si Celine ng message para sa bagong kasal. Sa panibagong papel na hawak niya, ay ibang mensahe naman ang kanyang isinulat. Dear future husband, just when I thought that I am losing hope and love, you came. Thank you for making me believe in love again. I will love you always, my forever. Celine. Maingat niyang tiniklop ang papel at ipinasok sa bulsa ng suot na dress. Muli niyang itinutok ang pansin sa programang nakahanda para sa newlyweds at sa mga guests. On the other side of the reception area, Jonas is also attentive while watching the program for the newlyweds. This is one of the few moments na relax siya at hindi busy ang isip. Pansamantalang iniwan muna niya ang mga trabaho at obligasyon sa sariling kumpanya ng pamilya upang pagbigyan ang paanyaya ng kaibigang si Leo sa kasal nito. As the program continues at nang mapalitan ng wedding vows ang dalawa, hindi in-expect ni Leo
ang damdaming bumangon sa kalooban niya. Ganoon ba siya kabisi sa trabaho at hindi na yata niya nabigyan ng pansin ang kanyang love life? He is not getting any younger na din. Although, nagkaroon siya ng girlfriend noon, hindi din nag-workout ang kanilang relasyon dahil pare-pareho silang busy sa kanilang career. Fashion model ito, samantalang siya naman noon ay kalalagay pa lang bilang CEO ng kanilang family-owned clothing company. Am I now ready for a serious relationship? I think I am. Stable na rin ang company at sanay na din ako sa mga nakaatang na responsibilities as the CEO. Sinundan niya ng tingin ang bagong kasal. Bakas na bakas sa mga mata ng mga ito ang kaligayahan. Noon lang niya nakita ang kaibigang si Leo na nagseryoso sa isang babae. Nang imbitahan nga siya nito sa kasal, akala niya ay nagbibiro lang ito. Businessman din kasi ito, kaya napaka-busy din sa trabaho. Sabi nga nito sa kanya, once na makita niya ang babaeng para sa kanya, makakaya niyang lagyan ng oras ang lahat ng mga bagay para makapag-ukol ng panahon sa babaeng mamahalin. Natawa lang si Jonas noon, pero sa nakikita niyang kaligayahan sa mukha ng kaibigan ngayon, he thinks it's possible. He somehow wished to feel that joy and share it with the woman that he will love. Naputol ang paglalakbay ng isip niya nang tumunog ang kanyang mobile phone. Nagpasya siyang tumayo at lumayo muna sa karamihan para sagutin ang tawag. Ang pinsan niya iyon na siya ding sekretarya niya. Hello, Lisa? Jonas, I'm sorry to interrupt. It's okay, no problem. Sent na yung file sa email for your checking bago ko isend naman sa client natin? Oh yeah, sure, thank you. I will check on it bago ako pumasok ulit sa loob. Naupo muna siya sa wooden bench at nag-browse sa file na ipinasa sa kanya ng pinsan. Nakita naman niya ito kagabi, naniniguro lang ang pinsan na na-final check niya ito bago naman i-email sa client nila. Muli siyang tumayo para bumalik na sa loob ng venue. Ipinasok niya sa bulsa ng pantalon ang mobile phone. Nakakailang hakbang pa lang siya nang mapansin ang isang maliit na colored paper sa damuhan. Luminga siya pero wala namang tao sa paligid. Dinampot niya iyon at na-curious nang mapansing katulad iyon ng mga papel na nasa table nila para pagsulatan ng message sa newlywed. Pero alam niyang hindi para sa bagong kasal ang mensaheng nakasulat doon. Napakunot ang kanyang noo. Dear husband, just when I thought that I'm losing hope in love, you came. Thank you for making me believe in love again. I will always love you, my forever, Celine. Nangingiting naiiling siya sa pagkabasa sa mensaheng nasasulat. Muli niyang itiniklop ang papel at ipinasok iyon sa bulsa ng suot na pantalon. Makalipas ang isang buwan, "Ano, Celine? Kamusta ka na?" "Okay naman ako. Kailangan ko lang talagang maghanap ng bagong trabaho." "Oo nga, nabalitaan ko nga." Nang ikasal kasi si Myra, ay nag-resign na din sa kanilang opisina at sa kumpanya na ng napangasawa nagtrabaho. "Type ka pala ni boss, ano? Kaya pala ang bait sa akin. Tapos nung nakaraan, inaalok na ako. Ititira daw ako sa kondominium. Huwag ko lang daw sasabihin sa iba. Kung magsalita, parang walang asawa at anak ah. Naku, sinabihan pa akong may gusto daw ako sa kanya. Huwag na daw akong mahiyang aminin sa kanya kasi daw ang bait-bait ko sa kanya. Malambing pa. Malay ko ba naman binigyan pala niya ng ibang kahulugan yung pagiging ganoon ko? Parang tatay ko na din ang turing ko sa kanya. Kaya buti na lang, lumayas ka na doon." "Aba talaga, ayaw ko nang may ganoong kasama sa trabaho. Nilalagyan pala ng mali siya yung pakikitungo ko sa kanya. Problema ko na ngayon, kailangan makahanap ako ng bagong trabaho. Mauubos na ang ipon ko. Hindi naman mayaalis na araw-araw. May mga gastusin. Saka nag-aaral pa si Bunso." Yun nga pala ang isang dahilan kaya ako napatawag. May kaibigan si Leo na naghanap ng executive assistant. CEO siya ng isang kumpanya. Yung assistant niya kasi medyo masila ng pagbubuntis kaya nag-resign na din. Balak na din kasing maging full-time mom. Naku, executive assistant agad? Kakayahan ko ba yun? Oo naman. Ano ka ba naman, Celine? Kaya mo yun. Saka, walang masama kung susubok kang mag-apply.
Kung para sa'yo yung trabahong yun, matatanggap ka. Kaya subukan mo ha. I-send ko sa'yo yung mga requirements pati office address. Miss Celine, pasok na po kayo sa office ni Sir. Anya ng receptionist sa office. May dalawa pang naunang aplikante sa kanya sa pila kanina. Lalo naman siyang ninenervyos nang i-guide na siya ng babaeng receptionist papasok sa opisina. Sabi kasi ng babae ay mismong ang CEO ang mag-screen at mag-interview sa mga aplikante. Hindi pa kaagad nakita ni Celine ang mukha ng CEO dahil nakatakip sa mukha nito ang papel na binabasa. Nasa hulat niya ang kanyang CV. Pinaupo naman siya ng receptionist sa upuan sa harap ng malaking office table bago ito lumabas. Ibinaba naman ng lalaki ang papel at saka tumingin sa gawi niya at ngumiti. Hi, Miss Celine. Ito ba ang boss dito? O model ng clothing company? Pero sabi ng nasa reception desk kanina, ang CEO mismo ang mag-i-interview sa kanila. Napakalamig din ang boses ng lalaki, parang DJ sa radyo. Ang boses at ngiting inuukol nito sa kanya ay naghatid ng tila kuryenteng gumagapang sa kanyang buong katawan. Para siyang kinikilig na nanlalambot. Mabuti na nga lang at nakaupo siya. Kung hindi, ay baka bumigay na ang kanyang tuhod sa di maipaliwanag na emosyong nararamdaman. Ngumiti siya sa kaharap. Good morning po, sir. Very impressive ang CV mo. Pwede ko bang malaman kung paano mo nalaman ang tungkol sa job opportunity na to? Hindi naman kasi ito advertise sa mga classified ads. Mga close friends ko lang din ang sinasabihan ko tungkol dito. From a friend po. Her name is Myra. She's the wife po ng kaibigan niyong si Leo. Yeah. Muling pinasadahan ng tingin ng lalaki ang CV. Lalo namang kinabahan si Celine. Ilang sandali din ang lumipas bago ito muling nagsalita. You're hired and welcome aboard. Po? Tanggap ka na, Miss Celine. Pwede ka na bang mag-umpisa bukas? Opo sir. Salamat po. Pasensya ka na ha. Hirap kasi ako ng walang secretary o assistant kaya ipinag-i-start na kita agad. No problem po. Okay lang po. So, I will see you tomorrow. Pupunta rin ang pinsan ko dito, yung dati kong assistant, para i-orient ka din sa mga task. Opo. Salamat po sa opportunity na bigay niyo sa akin. Hindi ko po sasayangin ito. And one more thing, since tanggap ka na, pwede ba akong mag-request? Ano po yun? Huwag ka na mamupo sa akin. Hindi pa naman ako ganoon katanda. Opo. Ayan ka na naman. Sorry po. Since this is a family-owned company, hindi namin naging ugali ang mamupo. Maliban na lang siyempre kina mamata pa. Yes, sir. At saka, first name basis lang din kami dito. Sila mamata pa lang din ang tinatawag na ma'am or sir dito. Call me Jonas. Tumango na lang si Celine. Anyway, Miss Celine? Celine na lang po. Ayan na naman ang po, Celine. Masasanay din siguro ako. I am looking forward to work with you, Celine. Sana mag-enjoy ka din dito sa company namin. Mabilis namang nakasundo ni Celine ang bagong amo. Napakabait at napakababang loob din naman kasi nito. Alam mo, Celine, you're exactly who I need. Huh? I mean, hindi ka lang kasi secretary. May background ka din kasi sa marketing. Yun din kasi ang trabaho ko before sa kumpanyang pinanggalingan ko. Yes, dito kasi I personally handle the marketing department din. Buti nga magka-frequency tayo. Hindi magiging mahirap ang anumang trabaho. Madali ka din namang katrabaho. Mabait at mababang loob din. Kaya relax lang ang atmosphere sa trabaho. Mas madaling gumawa. Binula mo naman ako. Sige, sagot ko na ang lunch natin. Hindi ako nabubola. Totoo lahat ang sinabi ko. Masarap ka din naman kasing trabaho. Alam mo yun, yung walang maraming paliwanag, nagkakaintindihan na. Napatango si Celine. That is how she can exactly describe her working relationship with Jonas. As the days pass by, Celine can't help but admire her boss. Sino ba naman ang hindi hahanga dito? Kinuha na yata ng lalaki ang lahat ng katangiang pwedeng hangaan ng isang babae. Gwapo, makisig, mabait, matalino, humble, masipag. Yes, crush niya si Jonas. Pero ang ma-in-love dito, wala sa plano niya yun. Magaan ang pakiramdam ni Jonas habang nagdadrive ng sasakyan papasok sa opisina.
Sinabayan pa niya ang feel-good song na tumugtog sa car stereo. Ilang araw na din siyang ganoon. Kinasasabikan niya ang pagpasok sa opisina. Maghapong masaya ang kalooban niya habang nagtatrabaho. Napangiti pa siya nang maalala ang biro ng kapamilya bago siya umalis ng bahay. Anak, di ka ba magbe-breakfast? Nagmamadali ka na namang umalis. Sa office na lang, ma. Baka ma-traffic ako. Hayaan mo na, sweetheart. Balita ko may magandang kasabay mag-breakfast sa opisina. Kumindat pa ang papa niya sa younger sister niya. Joan, ano na naman ang chismis mo kay papa? Huwag nang i-deny, kuya. Halata namang excited kang pumasok dahil kay Ate Celine. Anong Ate Celine? Siyempre, mas matanda siya sa akin, kaya Ate Celine ang tawag ko sa kanya. Ano naman ang mali doon? Talaga ba, anak? I am happy for you. Sa wakas, magkaka-girlfriend ka na. Ma naman, naniniwala ka naman kay Joan. Bihirang manuksoto si Joan parating sa love life mo, kaya I know, totoo yun. Ikaw, Joan, ha? Ang daming trabaho sa opisina, hindi kasama ang bantayan ako. Kuya, hindi ko kailangang bantayan ka. Obvious naman, kahit sinong makakapansin, iba yung closeness niyo, hindi lang professional level. Ikaw, ha? Huwag ako ang pagtripan mo. Akmang susugurin pa nito ang kapatid. Tama na yan, ha? Para kayong mga bata. Jonas, malapit mo na ba kaming bigyan ng apo? Ma! Sige na, umalis ka na. Okay lang sa akin kahit huwag ka na dito mag-breakfast. Basta't kasabay mo ang magiging girlfriend mo. Makaaalis na nga. Alam ni Jonas sa kalooban na nagagalit-galitan lang siya sa kapatid kanina. He must admit, masaya siya sa tuwing kasama si Celine. Excited siya sa tuwing papasok sa umaga. Gustong-gusto niya kapag pinagtimpla siya nito ng kape o kaya'y sinishare nito ang baong sandwich sa kanya. He loves the feeling na inasikaso siya ni Celine. Maganda si Celine, yung gandang hindi nakakasawa. Simple pero malakas ang dating. Balingkinita ng katawan nito at makinis ang kutis. Mabait, masipag, matalino. Walang lalaking hindi makaka-appreciate kay Celine sa dami ng positive traits ng taglayin nito. With that, parang gusto niyang protektahan ang babae. Wait, am I in love with Celine? Muling pumasok sa isip niya ang nakangiting mukha nito. Ang malambing na boses kapag magkausap sila, ang pagiging efficient nito sa trabaho, ang pag-aasikaso nito sa kanya. With all of that, alam niya sa sarili niya, yes, she admires Celine. Pero para sabihin na in love siya dito, it's too soon. Paano mamaya? Kailangan ba kitang ihatid at susundin sa inyo? A-attend kasi sila mamayang gabi sa 50th wedding anniversary ng kilalang mag-asawang business tycoon. Halos lahat ng kilalang company ay imbitado sa nasabing event. Si Jonas ang magre-represent ng company nila kasama si Celine. May ilang paperworks pa silang inihanda ng umagang iyon sakaling kakailanganin mamayang gabi. Balak ko kasi na dito na lang sana sa office manggaling. Dito na lang sana ako magpe-prepare. Okay. Akala ko kailangan mo mag-beauty rest and everything. Baka kailangan mo magpunta sa salon for your hair and makeup. Ganon. Kailangan ba yun? Sa totoo lang, wala kasi sa plano ko yun. Plano ko kasi na ako lang ang mag-ayos sa sarili ko. Okay lang naman. Kung saan ka mas komportable. Baka lang kako, kailangan mo yung gaya ng iba. Wait, masyado ba akong magiging plain kung ako lang ang mag-aayos sa sarili ko? Gusto ko sana simple lang. It's okay, Celine. No need to worry. Maganda ka naman kahit simple lang. Hindi mapigil ni Celine na mag-blush sa sinabi ng binata. Nagbiro na lang siya para maalis ang awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Naku, nang bola pa. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi mo ako bulahin, sasamahan kita doon. Hindi ako namabola. Saka, kailangan talaga kita sa event. Para at least kung may kakailanganin ako, nandun ka lang. Anyway, mag-half day ka na lang today. Have time to relax sa afternoon kasi tiyak na gagabahin tayo sa event. Okay, dala ko na naman lahat ng kakailanganin ko. May private room naman kasi ang opisina na ginagamit ng dating sekretary ni Jonas.
Pinagamit din ito sa kanya ng binata. May sarili itong bathroom at single bed kung kailangang magpahinga. Nandoon na din ang isusuot niyang gown na inihatid naman 2 days ago ng couturier ng pamilya. 2 weeks ago ay sinamahan siya ni Jonas doon para masukatan at tumuloy sila sa mall para bumili ng ipapartner na shoes at clutch bag. Si Jonas ay nasa private room na din ito sa office, magbibihis at magpre-prepare para sa event. Gaya ng napag-usapan, bago mag-alas 6 ng gabi ay nakahanda na ang dalawa. Alas 7 kasi ang umpisa ng event. Halos matulala si Celine paglabas sa opisina at makitang nakaupo si Jonas sa malapad na sofa doon. Bagay na bagay dito ang suot na business suit. Lalo itong gumwapo at tiyak na hindi pa huhuli kung may makatabi mang celebrity. Ngumiti ito sa kanya na halos magpalambot ng kanyang tuhod. Jonas feels flattered sa paghangang nakita niya sa mga mata ni Celine nang makita siya. At least, his effort was not wasted. Nakayuko si Celine nang lumabas mula sa pinto ng opisina nito. As usual, nakalugay pa rin ang straight black hair nito pero nakatwist lang sa magkapilang gilid na nagpalitaw sa magandang mukha nito. Manipis lang ang pahid ng makeup sa mukha ng dalaga na lalo pang nag-enhance ng taglay nitong kagandahan. Sakto din ang lapat ng katawan ng suot nitong black long gown na may halter neckline na lalong nagpatingkad sa makinis at maputing kutis nito. Nalaglag ata ang panga ni Jonas sa paghanga sa babae. Pinilit niyang ngumiti sa dalaga na magtama ang kanilang paningin sa gitna ng sari-saring emosyong bumangon sa kanyang dibdib. Samantala, hindi mapigil ni Celine ang kilig na bumabangon sa kanyang puso. Flattered siya sa tinging may paghangang inuukol sa kanya ni Jonas. Gaya ng dati, muli siyang nagbiro upang alisin ang awkwardness sa pagitan nila. Wow, mukhang nakapamburol ka ah. Ang sabihin mo para tayong dadalo ng awards night nito. Sakay na sila ng kotse ni Jonas papunta sa isang kilalang hotel na venue ng event na pupuntahan. Nang mag-red ang traffic lights sa isang intersection, nilingon siya ni Jonas. Celine, you look so beautiful. Hindi nito inaalis ang titig sa kanya. Hindi naman, pagdating sa event, mas marami kang makikitang mas maganda doon. I don't think so. Ikaw siguro, Jack, pagkakaguluhan ka ng mga babae doon. Pagkakaguluhan talaga? Grabe ka naman. Pero sorry, kasi my eyes are only for you, for my date. Kinilig si Celine sa idea na yon. Oo nga't, inline pa din sa trabaho ang lakad nila, pero para na nga din silang magka-date sa gabing iyon. Mabuti na lang din at na-green light na at tumutok na si Jonas sa pagmamaneho. Wow, Celine, I'm happy for you! Muli silang nagkita ng kaibigang si Myra sa event dahil imbitado din ang asawa nitong businessman. Magkakasama nilang ino-occupy ang pang-apatang mesa. Pansamantalang iniwan sila ng dalawang lalaki na personal na ipinatawag ng celebrants, kaya't naiwan doon ang magkaibigang babae. Tapos na din ang dinner at ang ilang part pa ng programa. Oo nga, Myra, awa ng Diyos, maayos na uli ang trabaho ko. Hindi lang yun. I'm happy for you, hindi lang sa trabaho, kundi para sa inyo din ni Jonas. Anong sa amin ni Jonas? Baka may magkakarinig sa'yo. Malaman ng tao nagkakahiya naman. Huwag nang i-deny. Sige na, aminin mo na. Sa akin lang naman. Kailan mo sinagot si Jonas? Ano ba namang tanong yan? Hindi kami ni Jonas ano? Saka, hindi naman ako liligawan yan. Hindi kayo ni Jonas? Hindi po. Hindi talaga? Lahat ng nandito nagkakapansin kung paano kayo kasweet sa isa't isa. Bagay na bagay kayo, Celine. Naku, huwag na nga, Myra. Baka may makakarinig sa'yo. Sabihin napaka-ilusyonada ko naman. Bakit naman? Ang gwapo ni Jonas. Ang ganda-ganda mo naman. Undeniable din ang spark between the two of you. Ay, nakakakilig naman.
Natigil ang pagsasalita ni Myra na mapatingin sa may gilid niya. Napalingon siya sa tinitingnan nito. Kanina ko pa napapansin patingin-tingin sa iyo yung lalaking yun. Mukhang type ka ah. Baka ikaw. Ikaw! Kitang-kita ang wedding ring sa daliri ko, ano? Napatingin siya sa gawi ng lalaki. Ngumiti ito sa kanilang dalawa. Akmang tatayo na ito para lapitan siya, pero natigilan. Pabalik na kasi ang dalawang lalaki sa may table nila. Tumabi na si Leo kay Myra at umupo naman sa tabi niya si Jonas. Buti, bumalik na kayo. Ngumiti lang ang dalawang lalaki. Kanina pa kasi tingin ng tingin yung binatang yun, yung nasa kabilang table. Kung nahuli kayo ng kaunti, nakaupo na yan sa tabi ni Celine. Papalapit na nga sana. Hindi naman. Hindi nakaligtas sa tatlo ang pagseryoso ng mukha ni Jonas. Bahagyang binunggo ni Celine ang tuhod ni Myra sa ilalim ng mesa para patahimikin ito. Celine, bakit ka ba nang bubunggo? Alam niyang iniinis siya ng kaibigan. Itinutukso pa siya kay Jonas. Kung wala lang ang dalawang lalaki, ay kanina pa niya ito binatukan. Pumailan lang naman mula sa sound system ng venue ang boses ng host. And now, ladies and gentlemen, before we proceed to a lot of dancing and partying, we would like to invite all the guests to occupy the dance floor and join the celebrants as they dance and share some sweet music together. Pumailan lang na sa ere ang sweet love song at isa-isa nang nagpuntahan sa dance floor ang mga pareha. Tumayo na din si Leo at inaya ang asawang si Myra. Sa sulok ng mata ni Celine, alam niyang nakaabang din ang lalaki na sa kabilang table. Hindi nakalampas sa paningin ni Jonas iyon at agad nang tumayo. Let's dance! Hinawakan ng binata ang kanang palad ni Celine at iginiya siya sa dance floor. Hindi niya malaman kung paano hahawakan ang lalaki. Jonas is her first sweet dance. Hinawakan nito ang magkabilang palad niya at ipinatong sa magkabilang balikat nito. Naramdaman niya ang magkabilang palad ng lalaking humaplos sa kanyang bewang. Pinagpatong pa nito ang magkabilang palad sa likod niya upang mas piliitin ang pagitan ng kanilang katawan. Napatingala si Celine sa lalaki. Nanunuot ang titig nito sa kanya. Sinalubong niya ang tingin ng lalaki. Sabay na nag-sway ang kanilang katawan sa saliw ng malambing na musika habang nananatiling magkahinang ang kanilang mga mata. Kapwa, hindi nila maipaliwanag ang nararamdaman pero magkatugma ang kanilang damdamin. Kapwa humihiling na huwag nang matapos ang sandaling iyon. Walang salitang namamagitan sa kanila pero nagkaintindihan ang kanilang mga puso't kaluluwa. Naging sapat ang titig at ang magkasabay na malakas na pintig ng kanilang puso upang magpahayag ng damdamin sa isa't isa. Sa pagsisimula ng pangalawang love song, kapwa tumigil sa pag-indayog ang kanilang katawan. Bumitiw si Celine sa lalaki. Ang palad naman ni Jonas ay agad na umangat mula sa bewang ng dalaga papunta sa kanyang palad. Wala pa ding salita. Ang mga mata nila ang nag-uusap. Para silang nagkakaintindihan na sabay na inihakbang ang mga paa palayo sa dance floor, diretso palabas sa venue. Nagkatinginan naman at sabay na napangiti ang mag-asawang Leo at Myra na kanina pa pala inoobserbahan ang dalawa. Nakarating sila sa garden na nasa labas ng venue. Madilim man ang kalangitan ay nagbibigay ng liwanag ang buwan at bituing naroroon. Mayroon ding mga dim lights na nakasabit sa mga poste at puno na nagbigay ng malamlam na liwanag sa buong lugar. Kapwa, hindi nila maipaliwanag kung ano ang nangyayari. Ngunit, pareho silang nagpaubayang, nagpapatianod sa kung saan man patungo ang mga nangyari sa oras na yon sa pagitan nilang dalawa. Humarap sa kanya si Jonas nang huminto na sila sa paglakad. Hawak ng magkabilang palad nito ang kanyang magkabilang kamay. Muling hinuli ang kanyang tingin, sinalubong niya ang titig na iyon. Celine? Jonas?
What is this? What is happening? Hindi ko din alam kung paano ipaliwanag. But at least we have the same feeling. Naguguluhan ako. Basta magtiwala ka lang sa nararamdaman mo. Dahil ganun din ang ginagawa ko ngayon. Nagtitiwala lang din ako sa nararamdaman ko. Pero, this is all too sudden. I know we never planned about this, pero kusang nangyari. Pero Jonas... Trust what you feel. Trust me. I love you, Celine. Jonas... Niyakap siya ng lalaki. Hindi na niya napigilan ang sariling gumanti ng yakap dito. Bahagyang inilayo ng lalaki ang katawan sa kanya upang haplusin naman ang kanyang magkabilang pisngi at gawaran siya ng mabilis na halik sa labi. Jonas! Does that mean you love me too? Napatango si Celine, nakangiti sa lalaki. I want to hear, I love you, Celine. Do you love me too? I love you too, Jonas. Yes! Baka sa mukha ng lalaki ang kaligayahan. Binuhat nito si Celine habang umiikot-ikot pa sa kaligayahan. Jonas! Baka mahulog ako. Put me down. Ibinaba naman siya ng lalaki, kasabay na niyakap siya ng mahigpit. Magkahawak kamay na sila nang bumalik sa loob ng venue. Agad na napansin ni Myra iyon nang malapit na sila sa table nila. Akala ko ba hindi pa kayo? Bakit may pa-holding hands pa? Pwede na. Sinagot na niya ako. Umakbay pa sa kanya ang lalaki. Nahihiyang napatango si Celine sa mag-asawa. Sabi ko na sa'yo, tol. Pag nakita mo na ang the one for you, maaalis na ang lahat ng what ifs mo. Nakangiting tumango si Jonas, tanda ng pagsang-ayon. I'm happy for you, Celine. Ang dalawang babae naman ang nagyakap. Mga ka-island, hanggang dito na lang muna ang storyang ito. Alam naming nai-excite na kayo ng kung ano ang susunod na mangyayari sa love story ni Celine at Jonas. Please, abangan po ninyo ang nakakakilig pa more at kapanapanabik na part 2/finale sa kwentong ito. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig. Hanggang sa susunod, and again, please abangan po ninyo ang part 2/ending finale ng kwentong ito. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga new uploads namin. Ito po ang inyong lingkod na sina Eileen At Cheland ng Island TV nagsasabing thank you for watching and supporting our channel. Hanggang sa muli, stay blessed and huwag ma-stress. Bye!